Okay, welcome sa tanan nga atong viewers o nagsunod nining atong discussion sa kahanginan kutob sa maabot o interesado nga motan-aw sa atong record o maminaw. Kumusta rin, no? Kumusta nga itong mga kaigsuunan sa Zamboanga, diha banda sa Davao, sa Tagum, Cagayan, banda sa Palawan, o bisan dinhi banda sa mga Bisaya. Ang uban namuyo tuwa sa Tagalugan. O ang ato mga igsuon nga naa karon sa USA, sa ubang nasod nga mga Bisaya nga kanunay nga nagasunod niining atong programa, maayong pagpaminaw. Og atong tubaguning pipila ka mga comment dinhi aw sa gihapon isa lang kay para dili ka ita mo consume og oras. Dunay question dinhi imong siya gi-address sa ako. Asa daw mabasa sa Biblia ang 7 years Great Tribulation? Asa daw mabasa? Ang pagtuon sa Biblia naay mga party nga nagkinahanglan siya og computation. Kung imo nang sunuron usa ka sentence imong sunuron 7 years Great Tribulation, ngun ana ang klase nga pagtuon nato sa Biblia na di kita kakat-on. Pero kung atong hatagag computation, atong i-sequence ang event, na ay bakruiba nato nga ang dakong kasakitan mahitabo siya sulod sa 7 years after grace dispensation. Dili malalis nga niata karon sa grace dispensation, for saints shall not have dominion over you, for ye are not under the law but under grace. Niata sa under sa grace dispensation. Unya dili na ta ilalom dito sa karaang sinulat kung dili na ilalom ta sa bagong sinulat, ilalom sa dispensation of grace. Ang Romans chapter 7 verse 6, but now we are delivered from the law, that being dead, wherein we were held, that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Usan siya kapag mamatuod nga niya natakaron under sa grace dispensation, whether you like or not, niya agid ta. Romans chapter 5 verse 2, by whom also we have access by faith into this grace wherein we were stand. Unya, mga higalag kaigsuunan, kining dispensation sa grasya or gipiyaw kini kang Apostol Pablo. Sa daghanan natong mga discussion din ni Ephesians chapter 3, atong gibalik-balik
sugod ka sa verse 1, for this cause I pulled the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to your word. For saints shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Kunya, kining dispensasyon sa grasya, dispensasyon, o ekonomiya, kana pang household pag dumala, niata ilalong sa hugna sa grasya. O ekonomiya, kung dili ko nagkamali. Unya, kanya man ta sa dispensasyon sa grasya, aduna siya'y kinutuban. Pag-abot na sa fullness of the Gentiles. Romans chapter 11 verse 25, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this ministry, lest ye should be wise in your own conceit, that the blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles becometh. Kunya, pag-abot na sa fullness of Gentiles, mauna na siya ang katapusan sa dispensation of grace. Mosunod dayon ang 7 years program. Continuation siya sa naiwan nga programa o propesya dito sa the book of Daniel, chapter 9, 24 until 27, dunay nahabilin nga 7 years. Tungod kay ang programa sa grasya, gi-insert siya. Unya, isumpay, i-continue ang programa nga nahabilin. 7 years. Mao na nga, until the fullness of the Gentiles become in, pagkahuman niya na, tapos na ang programa sa grasya, ipadayon ang nahabilin niya programa para sa Israel or propesya nga dunay nahabilin nga 7 years. Karon, ang unang mag-ministry ang two witnesses. Mintras nga ang man of sin or the son of perdition or the beast habang dutua siya sa bottomless pit. Diri sa taas, diri sa ibabaw sa yuta ang mag-ministry sa first 40 and 2 months or 360 days or 1,260. Samtang ministry ang duha ka saksi, iyang sakiton, i-torture, i-torment kadtong mga tao masinupakon sa mensahe sa grasya o kadtong wala makasabot sa programa sa grasya, wala magtagad. Sakiton sila. Tanan nga wala magpakialam, labi na kadtong isupak sa maayong balita sa grasya, i-torment sila. Kinsa may mag-torment? Ang two witnesses. Okay, atong basahon ang Revelation chapter 11. Revelation chapter 11, unya verse 2. But the court which is without the temple live out and measure it not, for it is given unto the Gentiles. And the holy city shall be trade under 40 and 2 months. 40 and 2 months, equivalent 3.5 years. Itugyan siya. Kanusa man itugyan ang holy city after
first 3.5 years, second 3.5 years, dito na ang man of sin or the beast, ang mananap ng mapintas, siya ang magdumala, mag-roll diri sa kalibutan. Unya, before siya, maguna ang two witnesses, mintras natuwa siya sa bottomless pit. Acts chapter 11, verse 2, and I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,200 days, clothed in sackcloth. These are two olive trees and two candlesticks standing before God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. So kining duha ka saksi, pagkahuman sa dispensation of grace, naaman siya nahabilin nga 7 years. Ang unang 3.5 years, bahinon ang 7 years, divide into 2. So 3.5 years, another 3.5 years. 40 and 2 months, another 40 and 2 months. 1,260 days, another 1,260 days. So, mauna siya ang giingon sa Biblia rather. Tapos, kaya ang usa ka tuig 360 days man. Mauna ang biblical calendar. Unya sa tulo ka tuig doon na siya 1,180. And then may katunga pa sa 360 plus nimo 3.5 years, nahimo na siyang 3.5 years, meaning ang tulo ka 360 days plus tunga sa 360 days equivalent 1,260. Sa ato pa ang tanan, nahimo na siyang 3.5 years, 40 and 2 months. Okay? Okay, atong balikon. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,203 days, clothed in sackcloth. These are two olive trees and two candlesticks standing before God on the earth. And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth. Naay mugawas nga kalayo gikan sa ilang baba, unya mauni siya ang motorment sa mga tao sulod sa 1,260 days, 3.5 years. Okay? Unya, samtang sila mag-ministry diri sa Utah, ang mananap nga mapintas tuwa sa bottomless pit. Pagkaabot na og tulo ka tuig og tunga, mulabas, mugawas tong mananap nga mapintas dito sa bottomless pit o sa bungaw nga way kinutuban. Okay? Verse 7. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit, mugawas tong mananap nga mapintas dito sa bungaw nga walay kinutuban. Inikahuman na sa duha ka saksi. Kay kining duha ka saksi mao man ni mosakit niadtong mga tao sa first 3.5 years. Sa verse 10, and they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry and shall send gift one to another, because these two prophets tormented them that dwell on the earth. Kanang maingon sila nga wala may great tribulation sa first 3.5 years. Unsa man dahil ang tormented them. Gisakit ang mga tao. Kinsay nagsakit? Kadtong duha ka mga saksi. Kay kining mga tawhana,
Di was ba sinupakon man sa mayong balita sa grasya, mauning wala madala sa sakgaw. Mga tao wa maluwas, ilalong sa dispensation of grace nahabilin. Sakiton sila sa duha ka saksi, so dunay great tribulation. Anong mingon nga? Wala may 7 years great tribulation. Kung sa manay ng tormented them, atong padayon, no? Balik ka na to. Inig kahumana, inig katapos sa first 3.5 years. Kaya ang mag-ministry diha ang duha mang kasaksi, kauban sa unom ka mga anghel. 6 angels, kauban. O kining 6 angels, mutabang na pagsakit sa mga taong diya sa yuta sa first 3.5 years. Sakiton. Mao ni sa chapter 7. Chapter 7 sa Revelation chapter 7. Onya sa chapter 8. Tapos sa chapter 9. Dunay gisgutan dinhi nga dunay gisgutan na sa verse chapter 9 verse 5, and to them it was given that they should not kill them, but they should be tormented 5 months. And their torment was the scorpion of a scorpion when he striketh a man. Kini nga angels, musakit ni sila. Chapter 9. May angels diya sakiton kauban sa duha ka saksi. Unya mao ni ang pag-abot nimo sa chapter 9 verse 12, one woe is past, and behold, there come 2 woes, more hereafter. Kay naamay mga taong sakiton dinhi sa first 3.5 years, paakon sila og kanang murag tanga, unya sakit kaayo, paakon sakiton, pero dili patiyon, di na tribulation. Mao na diha, naay great tribulation sa first 3.5 years. Ang mo execute, ang muhimo niya na ang duha ka saksi kauban sa unom ka mga anghel. Karon pagkahumana sa first 3.5 years, mulugwa ang mananak nga mapintas gikan sa bungaw. Mulugwa unya, makig-away sa duha ka saksi, ug ang duha ka saksi patyon sa mananak nga mapintas. Ang mananak nga mapintas mao'y mopatay, kay ang mananak nga mapintas tagaan siya gahong sa dragon, sa yawa. Di ba? Ingon ana ang dagan karon. Sa dihang mamatay na ang duha ka saksi, lipay kayong mga tao sa kalibutan. Mingon niya, ang kanang great tribulation dito naman sa Israel, may labot laing nasod. Maura, affected gihapon, apil gihapon, kay sakiton sila na. Verse 7, and when they shall have finished their testimony, the waves that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them. Patay ang duha ka saksi. Lipay ang mga tao sa kalibutan pagkamatay sa saksi. Duha ka saksi. Nga naman, kay mauning duha ka saksi, maoy nagsakit sa daghang mga nasod. O di apil ang laing kanasuran. Versikulo 8, and their deeds body shall lie in the street on the great city, what spiritual is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindred and tongues and nations. Muna giingon nga Israel ra ang great tribulation. Maula. Sa ingon pa din niya, and they of the peoples and kindred tongues and nations shall see their dead bodies 3 days. And shall not suffer their dead bodies to be put in grave. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall sing gifts one another to another, because these 2 prophets tormented them
that dwell on the earth. Sa ato pa, na ay great tribulation sa first 3.5 years. Karon, adto na ta sa sikan, kay inig kamatay sa daw kasaksi mo, lugwa naman ang katong mananak nga mapintas, patyon man nila ang katong duha kasaksi. Ang mga tao sa kalibutan, sa mahitabo, matingala ang mga tao sa kalibutan nga naman nabuhi kadtong mananak nga mapintas unya ming lugwa. Chapter 17, verse 8, Revelation chapter 17, verse 8. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wander, whose name will not be written in the book of life from the foundation of the world. Nganong natingala man ang mga tao sa diha nga milugwa kining mananak nga mapintas. Tungod kay kining mananak nga mapintas gikonsume ni unya nawala didto sa bottomless pit miadto pagkahuman milugwa human sa 3.5 years tapos nag-ministry ado kasaksi. Pagkahuman siya na ang may kapangyarihan, tagaan siya gahom ni Satanas. Mao ni mga higalag kaigsuunan. Chapter 13 verse 4. Manang mingon nga ang Great Tribulation daw 3.5 years lang. Maulang, walay labot ang laing nason. O yun, kalayo-layo man ana. Lalayo man. Okay, chapter 13 verse 4. And they worship the dragon which give a power unto the beast, and they worship the beast, seeing who is like unto the beast, who is able to make war with him. And there was given unto him a mouth speaking great things, and blasphemous, and power was given unto him to continue 42 months. Siya mo padayon another 42 months after first 3.5 years. Siya mo padayon second 3.5 years to continue. Unya tagaan siya power. Unya, naayo ang iyang samad. Samad nga ikamatay. Verse 12. And he exercised all the power of the first beast before him, and caused it on the earth, and them which dwell on the earth worship the first beast, whose deadly one was healed. Ikaduhanang 3.5 years, 42 months. Kay first 3.5 years, first 42 months, first 1,260 days, ang mubuhat o musakit sa mga tao diri sa kalibutan, particularly sa mga nasod nga wa magtagad sa maayong balita sa grasya, sakiton sila sa duha ka saksi. Plus, naapay unom ka angels. Karang, inikahuman na sa 3.5 years first, mulugwa ang mananap nga mapintas. Siya mo padayon sa sunod nga 3.5 years para maging 7. Unya, patyon niyang mananak katong duha kasaksi. Unya, mupakanaog siyang balaod. Walay makapalit, makabaligya kung wala kay marka nga 666. Chapter 13 verse 16. And it caused it all, both small and great, rich and poor, free and band, to receive a mark in the right hand or in their forehead, that no man might buy or sell save he that had the mark of the name of the beast or the number of his name. Herein wisdom let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of the man, and his numbers is 666. Ingunana na siya mga higalag kaigsunan. Walay makapalit, walay makabaligya kung ang tao dili magpamarka sa numero sa iyang ngalan nga 666.
Kunya, magbuhat siya og kingdom diri sa kalibutan. Siya ang magbuot diri sa kalibutan. May nga nanguban sa Israel raman na. Mahibaluan niya na niya dili lagi Israel lang. Tibuok kalibutan na. Tanang nason. Pero sa pagdumala sa mapintas nga mananak, i-continue niya another 40 and 2 months. Kaya ang first 40 and 2 months ang duha man kasaksi. Another 40 and 2 months, 1,260 days, ang mananak mapintas siya mo padayon. Ang mahabilin niya nga panahon na ay mahabilin nga 220 days. Kanang 220 days, maunay paglimpyo sa Dios tungod kay nagtukod og gingharian ang mananak nga mapintas diri sa kalibutan. Bungkago na sa Dios. 220 days mauna ang pagbungkag, pagbukbuk sa iyang 7 vials. Chapter 16 ta, Revelation. Okay, mauna ni siya ang 7 kahampak sa Dios. Musa kadugay man ning 7 kahampak sa Dios, kining 7 vials, wrath of God. And I heard a great voice out of the temple sings to the 7 angels, "Go your ways, poured out the vials of the wrath of God upon the earth." Dili lang sa Israel na, whole world na. So ang first, verse 2. Ang second, verse 3. Ang third, verse 4. Tapos, pag-abot sa 8, and the fourth angel poured out his vials upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. Painito ng adlaw, paigon ang mga tao. And men were scorched with great heat, and blasphemies the name of God which hath power over this plea, and they repented not to give him glory. Panglima na, number 10, and the fifth angel poured out his vials upon the seat of the beast and his kingdom. Bubuan sa Diyos sa iyang kasuko ang gingharian sa mananap nga mapintas nagbuhat day gingharian diri. Karon sa diha nga matahapit na matapos ang 220 days ang gidugayon maguning kining 7 wrath of God, 7 vials. Iyang sakiton, iyahang ibu ang iyang kasuko. Diya sa verse 14, "For they are thy spirit of devil, working miracles, which he poured into the kings of the earth, and of the whole world." Di ba ang mananak mapintas, iyang gilimbungan ang tibuok kalibutan. Whole world to gather them to battle the great day of the Almighty God. Nakigsangka siya, tibuok kalibutan yung sakop, mga tao, iyang gathered. Kung sa may tabo. Okay, verse 17. And the 7 angel poured out his vials into the air, and there was came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, "It is done." And there were voices and thunder and lightning
And there was a great earthquake, such as was not since made upon the earth. So mighty an earthquake, and so great. 19. And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. Ingon ang great tribulation, Israel lang. Bagsak malagitan ng nasod. And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. Bagsak. And the great Babylon came and remembrance before God to give into her the cup of wine of fierceness of his wrath. And every island fled, always, and the mountains were not found. And there were fell upon a great hill out of heaven every very stone about the weight of a talent of men blaspheme God because of the plague of hail, and the plague thereof was exceeding great. Kung saan pagkaingon ng ang great tribulation adto lang sa Israel, nations malagi ni. Dungaga na to ha. Dungaga na to. Chapter 19 verse 15. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with his sword smite the nations, and he shall roll them with a rod of iron, and he treadeth on white race of fierceness and wrath of Almighty God. Sa ato pa ang great tribulation, dili lang sa Israel. Apil ang tibuok kalibutan. Ang great tribulation, dili lang 3.5 years. Nga naman, pitugid na katuig. Ang unang moatake, inikatapos sa hugna sa Grasya, na nabilin niya 7 katuig, unang moatake, bubuhat, muhimo sa great tribulation. Ang duha ka saksi, kauban ang unong kamaan. Pagsikat, dito na ipakita na sa pang-7 ka anghel. Ipakita na yung mystery unsa kadugay ang mahitabo sa dihang muhuyop na ang angel sa iyang ang katapusang anghel, pang-7 nga angel sa iyang trumpita. Unsa kadugay ang panghitabo. Kay namay nagtuo nga ang last trumpet. Usa lang kapag pumilok ang mahitabo. Usa kapag pumilok. Nagtingog na sa 7 trumpita, kay ang unong kauban man na sa duha ka saksi. Karon inigtingog na sa katapusang trumpita katong pang-7 anghel. Ibubo na ang mga panghitabo sa yuta. Unsa kadugay ang panghitabo? Mauna, chapter 10 verse 7, Revelation pa rin. But in the days of the voice of the 7 angel, okay, pang-7 anghel, ang pang-7 anghel inighuyop niya maoy pagsulod sa second 3.5 years. Ang unong ka anghel adto na sila kauban sa duha ka saksi sa first 3.5 years. Inighuyop sa pang-7 ka anghel, last trumpet, ang kadugayon ana 3.5 years ang mga panghitabo. Di kay usa lang kapag pamilok. Chapter 10 verse 7, but in the days of the voice, the 7 angels which he had begin sound, the mystery of God should be finished. Unsa man ning mystery of God should be finished, as he had declared to his servant the prophets. Kinsa man ning prophets nga gisultian sa Dios sa mystery, inigtingog sa 7 angels. Si Daniel o si Ezekiel. Unsa man ay panghitabo ana?
Unsa may nakita dahil ni Ezekiel ang panghitabo sa another 40 and 2 months. Kay Ezekiel. Ezekiel chapter 2 verse 9, and when I looked, behold, an hand was sent unto me, and lo, a roll of a book was therein. And he spread it before me, and it was written without, and there was written therein, lamentation, mourning, and woe. Manahitabo. Sa second 3.5 years, inigpatingog na sa trumpita sa pangpito ka anghel, na ay sulod dito ang panghitabo, na ay lamentation, na ay mourning, na ay woe. Sa mana, atong tanahon tanahon na to sa Ezekiel, basahon na to sa Binisaya. Og iyang gibuklad kini sa akong atubangan, og gisulatan kini og sa sulod og sa gawas, og didto na isulat ang mga pagminatay og ang pag-agulo og panghimaraot. Mauni ang sulod mahitabo sa second 3.5 years. Unsa man ni kadugay? Ato tas Daniel chapter 12. Duha man ka prophets ang giingon sa Revelation chapter 10. Duha ka prophets, duha na sila, si Ezekiel o si Daniel. Si Ezekiel nagpahibalo unsay sulod adtong libro. Ang mga panghitabo dunay pag-agulo, panghimaraot, naay makasakit dito. Pila na ka klase. O ang iyang gibuklad kini sa akong atubangan o gisulatan kini sa sulod o sa gawas, o dito na siulat ang pagminatay, 1, pag-agulo, 2, panghimaraot, 3. Maunay mahitabo sa second 3.5 years. O sa kadugay, 3.5 years. Niya, chapter 12, Daniel, verse 7. And I heard a man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand, his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever, that it shall be for a times and half of time, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Tapuso na ang Great Tribulation sa second 3.5 years, inigkatapos na time times half of time, equivalent 40 and 2 months. Pila tanan? 7 years. Mao na ang gitawag na Great Tribulation. Mayingon 3.5 years man lang ang Great Tribulation. Ako na ganing gikwenta. Mangita pagyuglusot, mao nang pagumang sa dispensation of grace, musunod ayon ang duha ka saksi first 3.5 years. Samtang tuwa sa bottomless pit ang beast. Pagumang sa 3.5 years, pag ministry sa duha ka saksi, mulugwa ang mananak nga mapintas didto sa kinahilagmang bungaw. Dili na si Satanas, lahi itong sa Revelation chapter 20. Lahi po na sa chapter 11, mananak mapintas man ang katong sa chapter 20, verse 1, gihulog si Satanas, panahon man to sa paghari ng Kristo 1,000 years, kini panahon ni sa Great Tribulation. Mulugwa
Dito sa middle of 7 years, sa tunga-tunga, mulugwa ang mananap nga mapintas, patyo niya makigubat, patyo niya ang duha ka saksi. Kay kining duha ka saksi, mao man nimo sakit ni adtong mga tawo misalikway wa mutuo sa mensahe sa grasya. Karon, pagkalugwa na sa mapintas ng mananap, iyang ipadayon ang nahabilin nga 40 ang 2 months. He continue. Magbuhat siya kingdom diri sa earth. Linglahon niya ang mga tao, pinaagi sa mga milagro. 16 verse 13, yang ilaron. Buhat siya kingdom. Naay nahabilin nga 220 days. Mauna ang panahon nga last nga 7 bayals, ibu na sa Dios diri sa yuta, ang iyang atakion ang kingdom sa mananap ng mapintas. Tapos, maipektahan ang daghang mga nasod. Nga naman, kay inigbu na sa kapungod sa Dios, tanang mga nasod, maipektahan. Therefore, ang Great Tribulation, mahitabo 7 years. Sumanang pangutana, na may mabasa nga 7 years, Great Tribulation. Di mo nang sunuron ni mo nagbasa sa usa ka bersikulo, di man nimo na lang ang pagtuon sa Biblia. Daghang bersikulo nga nagpamatuon, first 3.5 years, second 3.5 years, 7 years. Plus, ang first 3.5 years, ang muhimo sa pagsakit, ang duha ka saksi, itorment ang mga tao, plus, napay unong kaanghel, naay tangang murag scorpion nga inigba apiting sakita, di ka mamatay hangtong mahuman ang 5 ka tuig o 5 ka bulan. Great Tribulation man na napay aso. Mao na nga kung atong isgutan ta na sunod, ako naman ang isgutan lamang. Siguro wala niyo panuora ang video, manawa kayo niyo makuha. 7 years ang Great Tribulation. Muna nga daghang kayong salamat. So napay daghang mga comment nga ako pang hatagan og record tubag. So di lang ko mo type anang inyong question, comment plus mo response ko, mo reply ko ako kung i-type lahinay man kay ko mo type plus kini akong mata. Di man ko kakita arang gagmay ang litra, mahanap madugay, mahap. Unya, di man ko nagamit anang antipara kay musamot magka dito kita o mag-antipara. Mao na nga ako lang i-record ang tubag. Tanaw na po ninyo sa video. Pero kanang tanan, salamat kayo sa inyong mga comment. Salamat kayo sa inyong mga question kay sa samtang magsige mo pangutana, mag-anam po nung kadako, magkahayag kay ato nang i-explain. Masaysay na to. Kunya, sa akong ikaingon, salamat kayo sa inyong mga comment, question, o pagsunod ni ining atong programa. Hindi ko iba'y luhang, presensya mo, Jesus. Sa mga butang ng kalibutan, kayang mga butang lumalabay lamang, panang presensya mo, walay katapusan.